Umpisa ang eksena habang tinitingnan ng mga kasamahan ng mga kalaban ang pinabagsak ni 04. Napapaisip ang leader na gumamit lamang ng kutsilyo ang tumapos sa kanilang kasamahan. Dagdag pa nito na parehas ito sa mga pinsala na nakita nila sa mga bantay sa subastahan. Sa isip pa nito na kutsilyo lamang ang ginamit ng kalaban kahit na baril ang ginagamit ng mga kalaban nito. Tila ang taong gumawa nito ay mahilig talaga sa malapitang labanan at natatangi ang kakayahan nito sa paggamit ng kutsilyo. At sa mga pinsala ng mga kasamahan nito at sa mga bantay sa subastahan, ay sigurado itong iisa lamang ang gumawa nito. Agad itong nagtanong sa kanyang grupo sa lokasyon ng target. Sumagot ito na nasa Area A ang target at kasalukuyang hinahabol ng Delta Team. At habang ang Charlie Team naman ay naghihintay sa dadaanan nito. Sumagot ang leader na siguraduhin na mahuhuli ito ng buhay at gagawin nila itong halimbawa sa mga taong gumugulo sa kanilang organisasyon. At agad naman sumangayon ang mga tauhan nito. At sa isip ng leader habang nakangiti, baliw ang tao na yon dahil akala ba nito na mapapabagsak lamang sila gamit lamang ang kutsilyo. Lipat ang eksena at makikita ang pagtakbo ni 04. Sa isip nito kung mahahabol pa kaya siya ng mga kalaban, dagdag pa nito nakaalis na rin ba ang kanyang mga kasamahan bago pa dumating ang iba pang kalaban? At biglang naalala naman nito habang ito ay naglalakad. Biglang tumunog ang telepono nito subalit sa inis imbes na sagutin tinapon niya ito sa tubig. Dito ay nagsisisi si 04 na dapat pala ay sinagot niya ang tawag. Ang akala kasi nito ay sisisihin lamang siya, kaya di niya ito pinansin. At bigla na ngang may nagpaputok kay 04 subalit sa pagbato lamang ng punyal, ay agad niya itong napabagsak. Subalit napansin nito na ang mga kalaban ay sistematikong humahabol sa kanya ng may ingat. At agad na ngang napansin pa nito ang iba pang kalaban, subalit ngumiti lamang ito, at pabirong sinabi, na naghahanap talaga ng gulo ang mga ito. At dito makikita ang mga kalaban at agad huminto. Nakita nito ang kanilang kasamahan na wala ng buhay. Agad lumingon ang mga ito para tingnan ng paligid, subalit makikita si 04 na nasa likod na ng mga ito at agad itong tinapos. Lipat ang eksena sa leader at nakita rin nito ang kanyang grupo na wala ng mga buhay. Napapaisip ito na sino ba talaga ang kanilang kalaban. Sa mga pinsala na natamo ng kanyang mga kasamahan, tila isang tao lang ang gumawa nito. Samantalang agad nag-report ang kasamahan nito, sinasabing malaki na pinsala sa kanila. Pero ayon sa intel malapit na sila sa lokasyon ng target. At agad na nagutos ang leader na kailangan nilang makapunta ng mabilis sa lokasyon. At agad na ngang tumakbo ang mga ito. Sa isip nito marami na ang nawala sa kanila at dahil lamang ito sa paghuli sa isang tao, dagdag pa nito na siguradong siya ang mananagot sa asosasyon sa kapabayaan na ito. Sa isip nito, huhulihin niya si 04 ng buhay at papaaminin sa impormasyon ng iba pang kasamahan nito. Lipat ang eksena at maririnig ang mga sunod-sunod na ingay at makikita na lamang ang mga kalabang wala ng buhay. At nang mag-report ang kasamahan nito, nabigla ang leader at sa isip nito kutsilyo lang talaga ang ginagamit ng target kahit sa ganitong sitwasyon. At biglang may nag-report na nakita na nila ang target. At ito ay 100 meter away lamang sa kanilang lokasyon. At agad kumilos ang mga ito. Subalit pagdating sa lugar makikita si 04 sa gitna ng mga wala ng buhay na kasama ng kalaban. At dito nagulat ang leader dahil hindi nila ito mahuli at sa halip sila pa ang napapatay nito. At agad nagsalita si 04, tinatanong kung siya ba ang leader. Subalit sumagot lamang ang leader na baliw si 04 dahil sa sitwasyon nito na siya ang hinahabol subalit mas pinipili pa nito na gumamit lamang ng patalim. Agad naghanda ang mga kasama nito habang pinupuri ang kakayahan ni 04. Subalit kung minamaliit daw sila nito, kulang pa ito sa kaalaman dahil hinayaan nitong ipakita sa kanila ang kanyang sarili at wala nang magiging silbi ang kanyang patalim sa pagkakataon na iyon. Subalit agad pinaputukan ni 04 ang dalawang kasama nito at mayabang na sinabi na sa tingin ba talaga nito ay isa lang siyang baliw na alam lamang gamitin ay isang kutsilyo. Dito ay nagulat ang leader at sa kanyang isip na hindi sila ang humahabol, sa halip sila pa ang tinutugis at dagdag pa nito na pinaglalaruan lamang sila ni 04. At dito ay tinapos na nga ni 04 ang leader at agad tumalikod sinasabing pagod na daw ito. Subalit isang tao pa ang napansin nito sa di kalayuan. Umpisa ang eksena at agad naghanda si 04 sa nakita nitong kalaban sa di kalayuan. Napapaisip ito kung meron pa bang natitira sa grupo ng mga ito. Subalit nang makarinig ito ng boses ay tila kilala niya ito. At ito nga ay si 018 na sinasabing tama ito ng hinala na okay lamang si 04. Dahil sigurado itong walang makakatalo dito sa gitna ng kagubatan. Subalit sinabi naman ni 08 na baka hindi pa rin ito sumama sa kanila. Subalit sumagot si 04 nang may inis at tinatanong kung saan ba nagpunta ang mga ito. Agad sumagot si 018, tinatanong si 04 na kung sino ba talaga ang gumawa ng gulo at hindi sumasagot sa tawag nila. Dito ay natahimik si 04, lalo na nang makita nito si 02. Samantala, sinabi naman ni 016 na nanggaling ito kay 01
At agad naman sinagot ito ni 04 na paano nila ito nalaman. Sinabit nito na nahulaan ni 01 na aabandonahin na nila ang hideout at tila hindi pa alam ito ni 04. Samantalang tinanong ni 018 kung bakit ito nagpunta kay 01. Subalit sumagot si 04 nang may inis sa kadahilan ng naiinis ito kay 01 dahil ito ang may dahilan kung bakit sila nasa ganoong sitwasyon. At dito ay nabigla si 016 sa pagkumpronta nito kay 01. Subalit sumagot agad si 08 na walang kinalaman si 01 sa nangyari sa kanila at si 04 na mismo ang nagsabi na pupunta siya sa lokasyon para hulihin si Jake. At dito ay natahimik na lamang si 04. Samantalang makikita si 02 na tinitingnan ang katawan ng leader. Nakilala niya ito mula sa Mercenary Association na nagngangalan na Madison. Sinabi nito na hindi ito top-ranking na executive, subalit isa itong mid-level na manager. Agad tinanong ni 04 kung sino ba talaga ang mga ito. Sinagot ito ni 018 na nangyari na ito noon kaya inimbestigahan niya ito. Mas marami itong impluensya kesa sa inaasahan. Hawak nito ang maraming organization sa lahat ng lokasyon at may malaking budget. At gumagawa din ito ng ilang illegal na bagay. Sa puntong yon, madaming organization ang ginagamit ang Mercenary Association para magbigay ng commissions. Nakikipaglaban ito sa iba't ibang association na nagiging sanhi ng pagkawala ng buhay ng mga tao at mersenaryo. At dito ay natahimik lamang sila habang nakatingin sa katawan ni Madison. Habang si 04 ay napaisip naman na baliw ang mga ito. Lipat ang eksena sa lugar ni doon na tila may kausap sa telepono. Dito ay nagtatanong ito kung talaga bang mapagkakatiwalaan pa ba niya ang association. Dagdag pa nito sa kabila ng pondo na binibigay niya ganitong pagtrato lamang ang makukuha niya. Subalit agad na sumagot ang tao sa kabilang linya. At pinapakalma nito si doon. Sinasabi na nalaman na nila ang kakayahan ng mga kalaban, kaya magpapadala rin ito ng mga kasinghusay nila at sila mismo ang hahawak sa kaso na ito. Subalit sumagot si doon na ito na ang huling magtitiwala siya sa kanila at agad binaba ang telepono. Dito makikita ang bagong karakter sa kabilang linya. Sinasabi nitong gumamit ng kahit anong paraan para malaman kung sino ang mga ito at durugin saan man lahat ng lokasyon ng mga ito. At isang bantay ang nagbigay ng opinyon. Hayaan daw muna na tapusin ng grupo na tinatawag na Garden ang kanilang misyon at sila na ang pahawakin dito. At dito ay sumang-ayon ang bagong karakter na ang Garden ay sapat na at tinanong nito ang ginagawa nito ngayon. Sinabi ng bantay na sinesecure nito ang lugar na hindi pa nila hawak at ito mismo ay nasa lugar. At sinabi ng bagong karakter na sabihin dito na bilisan ang ginagawa nito para sila na mismo ang humawak sa kaso. Lipat ang eksena at makikita ang isa pang bagong karakter na sumasagot sa telepono. Nililinaw nito na kung dapat ba nilang tapusin agad ang ginagawa nila ng mabilis at agad kinumpirma ito ng tao sa kabilang linya. Agad na sumunod ang bagong karakter at pagkatapos ibaba ang telepono, mayabang nitong sinabi na napaka-busy niyang tao. Samantalang lipat ang eksena at dumating ito sa isang lugar at makikita dito ang lugar na pinanggalingan ni Eugene. At dito, makikita ang mga kasamahan ni Eugene noon at hinaharap ang bagong karakter. Agad na nga itong lumapit sa kapten ng grupo at matagal itong nagtitigan. At agad nagsalita ang bagong karakter na tinatanong ang leader ng grupo na sila daw ang mga taong memoryado ang lugar na ito. Subalit sumagot ang leader na narinig na rin nito ang tungkol sa kanya at tinatanong nito kung interesado rin ba ito sa lugar nila. At dito ay sumagot ang bagong karakter na sila daw ay magiging ligtas kung magtatayo sila ng base sa lugar. At sa pagmamaliit, sinabi nitong hanggang kailan sila magmimistulang palaka na natrap sa malalim na balon. At dito ay sumagot ang leader, alam daw nito kung bakit sila nandoon at iyon ay para hikayatin sila na sumali sa association. At agad nitong sinabi ang kanilang sagot na may seryosong muka na hindi sila papayag sumali. At dito ay sumagot ang bagong karakter, kunwaring nabigla at sinasabi nitong pag-isipan muna ang desisyon. Dagdag pa nito, sobrang liit ng kanilang mundo. Hindi nila masasabi na baka pwede silang maging magkakampi ngayon, subalit baka magkaaway na sa susunod. At dito ay sumagot ang leader na kung may magbabago ba sa sitwasyon kung sasali sila sa kanila. Agad sumagot ang bagong karakter na maghahati sila sa komisyon. At dagdag pa nito na kung sakali man na magkaroon sila ng trabaho at kailangan nilang kalabanin ng isa't isa, maaari nilang bawasan ang pinsala. Agad sumagot ang leader, tinutuya na sinasabi ba nitong parehas sila ng pananaw. Dagdag pa nito na gagawin nilang kunwaring maglalaban sila para lang palabasin na pinoprotektahan ang kanilang mga kliyente. At agad sumagot ang bagong karakter at gusto niya lang daw makipagtulungan sa kanila. Sumagot ang leader, sinasabi nito na nagawa din nilang kumalap ng impormasyon sa kanila at sa madaling salita, kailangan nilang sundin lahat ng ipag-uutos nila. At kung hindi matatanggal ang grupo nila, dagdag pa nito, ginagamit nila ang parehas na paraan sa kanilang kliyente, makipagpalitan ng impormasyon at kumita ng malaking pera. Subalit agad ding sinabi ng leader na hindi uubra sa kanila ang ganoong taktika. At dito ay natahimik ang bagong karakter, subalit agad ding ngumiti. Sinasabing kung ganoon pala, wala na silang dapat pag-usapan at gawin sa lugar na yon at agad na itong tumalikod at tumalis. Subalit makikitang ngumiti ito at may masamang binabalak. At sa pagsakay nito sa sasakyan, agad nitong sinabi na umalis na sila at mamayang gabi, gagawin nila ang pag-atake. At dito ay makikita ang nayon na walang kamalay-malay sa mangyayari.
Lipat ang eksena sa bahay nila Eugene at makikitang tumunog ang telepono nito na agad naman nitong tiningnan. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.